Good day guys. So today, i-discuss natin yung about sa customizing the Excel tabs. Kung gusto niyo i-insert yung mga spreadsheet ninyo. As you can see in the screen, like this. So ito, naglagay ako ng tab sa Excel. Then under the tab, may yung mga different spreadsheet ko, nilagay ko dyan. So, for example ito, i-click ko lang yan para hindi ko na-search. Then automatically, mag-open siya. Ayan. So of course, yung Excel na yan is mag-open. So kailangan mo na yan i-close. Ganito, yung occupancy ganyan. So ituturo ko sa inyo yung paano mag-insert ng yung Excel ninyo, spreadsheet. So una, for example, yung area of a rectangle, as you can see, mag-sample muna tayo. Okay. So yung Excel na yan is gusto ko mag-create ng new tab, then under the tab, insert ko yung area of a rectangle. Then i-customize ko yung icon. Una, kailangan niyo yan i-save as ito, yung enable. Dapat naka-enable yung macro. Dapat naka.xlsm. Okay? So nasave ko na yan, hindi ko na save, i-cancel ko na lang. Then after that, i-open niyo yung gusto ninyong i-insert that particular tab. Then Alt F8 or pwede rin dito kayo sa developer tab. Kung wala kayong developer tab, paano ma-enable, dito lang sa file, option, then customize ribbon. Then ito, kailangan naka-check yan. So kapag naka-check yan, lalabas yung developer tab. Ito na yan. So sa manual, punta kayo sa developer tab, then visual basic. Sa visual basic kayo. Okay? So yun. So or yung shortcut is Alt F8. Okay? Alt F8, mag-create tayo ng macro, which is, kasi as you can see in this macro yan ng area ba rectangle. Ngayon, mag-create tayo ng macro na mag-enable sa isang spreadsheet na mag-activate siya automatically once may click natin doon sa tab. So let's say area of a rectangle. By the way guys, once mag-create kayo ng macro name, dapat walang space. Okay? Then yung macros in description, dapat yung anong workbook ang gagamitin ninyo. Pwede this workbook kasi ito na yung naka-open, or pwede yung particular na name. Then create. So as you can see, yung code na yan, that is the code sa pag-compute din, yung sa cancel. So ito na yung pag-activate. Just type this workbook, dot sheets dot activate. Oops. Okay, this workbook lang pala. This workbook, then activate. Yun. So ito na yung importante. Then i-close ko na yan. Once na-create na natin yung macro na yan, pwede na natin yan insert sa file, option, then dito sa customize ribbon, then i-choose natin sa command natin yung macros. As you can see, ito yung ginawa natin. Okay? Then dito mag-create tayo ng new tab. Sabihin ko, ito i-rename ko yan. Sabihin ko na tab is area. Okay. That is area.
Okay, area. Then, yung group na yan, pwede ko pangalanan ng okay, pwede geometry. Or pwede, diretso mo na yung area of a triangle. Pero sige lang. Geometry. Then, kung may gusto niyo ng icon ito, sabi natin, ito na lang. Okay, then, under this custom tab, or yung under this area tab, yung geometry. So, ipapasok natin yung area of a rectangle. So, click lang natin yung macro na yan, then, add. So, ibig sabihin, yung area of a rectangle is under the geometry. Or, pwede rin, diretso ninyo dito sa under sa area. Okay? Then, click rename para ma-rename natin. Tagalin yung space, lagyan ng space. Then, change ko yung icon niya. Rectangle, sabihin ko, ito na lang. Kasi rectangle naman siya. Or square. It's up to you guys. Ito yung available na icon ng Excel. Okay? Then, click OK. Then, OK. As you can see, ito na yung area. Area. Under sa geometry is area. So, pwede kaya mag-new na lang ako. Okay. New Excel. So, ito, i-close ko yan. Once kasi ma-insert mo na dun sa tab yung isang Excel, kahit mga new Excel yan, once mag-open ka, so makikita mo na yan, malulukit mo na yan. Okay? So ito, area, once i-click ko yung icon na yan, automatically, open na yung Excel na nilink natin. So yun lang kadali guys. Okay. So thank you guys for watching this video, and for those who are not yet subscribed to our channel, please do subscribe and please do share na rin para makatulong. Okay? Keep safe always guys, and God bless.